Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang pagtatatag ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR at ang kahalagahan ng ASEAN Human Rights Declaration. Layunin ng araling ito na ipaliwanag kung paano pinahahalagahan ng ASEAN ang karapatang pantao, paano ito isinulong sa antas ng rehiyon, at ano ang papel ng mga kasaping bansa sa pangangalaga ng dignidad at karapatan ng bawat mamamayan. Kung handa ka na, simulan na natin. Pandaigdigang Batayan ng Karapatang Pantao. Noong Disyembre 10, 1948, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa or United Nations ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdig na pahayag ng mga karapatang pantao. Ang pahayag na ito ang nagsilbing pundasyon ng pandaigdigang pagkilala sa likas at di maipagkakait na karapatan ng bawat tao. Kasunod ng makasaysayang gawaing ito, ang kapulungan ay nanawagan sa lahat ng mga bansa ng sangguniang naglalaman ng pahayag upang ito'y palaganapin, itanghal, basahin at talakayin lalong-lalo na sa mga paaralan at iba pang institusyong pang-edukasyon nang walang pagtatangi batay sa kalagayang politikal ng mga bansa o mga teritoryo. Sa Pilipinas, ang pandaigdig na pahayag ng mga karapatang pantao ay isinalin sa wikang Pilipino sa pangunguna ng Law Center ng Pamantasan ng Pilipinas, sa tulong ng punong pangkalahatan ng mga bansang nagkakaisa para sa Pilipinas at ng kagawaran ng kabatirang pangmadla ng mga bansang nagkakaisa. Pagkakatatag ng ASEAN at ang ASEAN Charter. Ang Association of Southeast Asian Nations ay itinatag noong 1967. Ang ASEAN Charter na naratipikahan ng mga kasaping bansa noong 2008 ay naitayo para sa pag-unlad ng institusyon sa karapatang pantao sa rehiyon. Ang ASEAN Charter ay kinikilala ang mga karapatan ng mga mamamayan sa iba't ibang bansa. Gayon din ang mga prinsipyo at layunin nito tulad ng demokrasya, paghahari ng batas, at mabuting pamumuno. Paglikha ng AICHR at iba pang mekanismo sa karapatang pantao. Sa ilalim ng Artikulo 14 ng ASEAN Charter, ipinahayag ang pangangailangang magtatag ng isang regional na mekanismo para sa karapatang pantao. Bunga nito, itinatag ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o AICHR na opisyal na nilagdaan noong Oktubre 2009. Sinundan ito noong Abril 2010 ng pagtatatag ng ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children o ACWC. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagkilala ng mga leader ng ASEAN sa kahalagahan ng karapatang pantao bilang mahalagang bahagi ng integration at kooperasyon sa rehiyon. Pagsusuri sa gampanin ng AICHR. Ang ikalimang taon ng AICHR noong Oktubre 2014 ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang suriin kung paano ginagampanan ng mekanismo ang papel nito sa pagharap sa mga panloob at panlabas na hamon sa pagpapalaganap ng human rights promotion and protection. Ang assessment na ito ay timely, lalo na't isinasailalim sa revision ang terms of reference ng AICHR. Ang Indonesia, Myanmar, Singapore at Thailand ay kabilang sa mga bansang nagsagawa ng naturang pagsusuri na inaasahang magkakaroon ng mahalagang impluwensya sa pag-unlad ng human rights architecture sa rehiyon. Papel ng Myanmar bilang ASEAN Chair. Sa panahong ito, ang Myanmar bilang kasalukuyang humahawak ng ASEAN Chairmanship ay may malaking responsibilidad sa pagpapaigting ng mga mekanismo at advokasya ng karapatang pantao sa loob ng ASEAN. Sa kabuuan, ipinapakita ng pagkatatag ng AICHR at iba pang mekanismo ng ASEAN na ang karapatang pantao ay hindi lamang pandaigdigang usapin, kundi isang mahalagang bahagi rin ng regional na cooperation sa Timog Silangang Asya. Bilang mga mamamayan ng rehiyon, mahalagang maunawaan natin ang papel ng ASEAN sa pagsusulong ng dignidad, katarungan, at karapatan ng bawat tao, sapagkat ang isang makatao at makatarungang rehiyon ay pundasyon ng tunay na kaunlaran.
At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagtatatag ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights at ASEAN Human Rights Declaration. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.